So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Talaga nga naman, ginising pa ninyo ang mga natutulog na lakas ng mga kakamping dahil merong bumisitang monyo. Dapat, Lenny, ngayon mo na gamitin yung Hadouken power mo. I-Hadouken mo sila. Diba? Kasi mga masasamang elemento yan. But anyway, alam nyo naman po yung nangyaring balita kahapon, diba, mga minamahal? Na kung saan, kinonfirm nga po ni dating spokesperson Barry Gutierrez na bumisita. Bumisita po sa mismong bahay ni Leni Robredo, itong si Sara Duterte nang walang abiso. Mga minamahal, parang tropa lang, no? Kahit hindi ka na magpaalam, tapos bibisita ka, surprise visit, abogado ka pa man din, wala kang respeto. Pero hindi yan yung punto natin, mga minamahal. Yung punto kasi natin ngayon, binash pa po nila si Leni Robredo. Si Leni Robredo na nga ang inabala ninyo. Si Leni Robredo na nga ang nagpakita ng humanity sa inyo, welcome kayo, tinanggap kayo, ngayon si Leni pa ang binash ninyo? Ang kapal naman ng mga mukha ninyo. Hindi man lang ba kayo nahiya? Mga minamahal, ito kasi yung balita kahapon. Mamaya ipapakita natin kung paano nila binash si Leni Robredo. Pakinggan nyo muna, saglit lang tong statement na to. Pakinggan nyo. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Dorina. Alright, thank you for your time, attorney. Bakit ho nagkita sina VP Sara, dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan ng mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Leni para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Leni na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Leni, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Leni na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nung nagkita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant praise, at yun lang. Gaano katagal po na... Yan, okay. Yung punto kasi natin dito, mga minamahal, yung kampo ni Sara Duterte ang pumunta. Diba? Sila yung, sabi na lang natin, nagkaroon ng time. Diba? Pero hindi natin alam, baka malay nyo, nagpaparinig na yan. Diba? Sa mga kakampi na coalition, diba? Pero hindi natin alam kung ano yung motibo nila, kung ano yung pakay nila. Kasi, hindi ko expect, kasi huling pagkikita nila, mga minamahal, 2016 pa. 2016, huli nilang pagkikita, at nung naging presidente mismo, yung ama mo, Sara Duterte, never nyo namang pinansin yan, si Leni Robredo. Tinawag pa nga ni Sara Duterte na fake VP. Diba? Si Leni Robredo, tinawag nilang peking vice-presidente ng bansang Pilipinas. Yung punto kasi natin dito, mga minamahal, kayo na nga tong nang abala, diba? Welcome na nga kayo ng tao. Kahit pwede namang sabihin sana ni Leni Robredo, ay hindi, busy ako, ayoko. Pwede niyang sabihin yun eh. Kasi pumunta sila ng walang abiso, surprise visit. Diba? Hindi naman sila close. Tapos, okay lang sana kung nagpaalam, oy, madam, pupunta kami dyan, diba? Pwedeng ganun eh. Kaso ang nangyari, mga minamahal, surprise visit. Oh, walang pagrespeto yun. Yun yung kwento nila Barry Gutierrez. Tapos, mga minamahal, ang nangyari, defensive. Itong si Sara. Mamaya, ipapakita, hindi. Dito muna tayo sa defensive, sa kanyang pagiging defensive, bago yung mga post na binash siya. Ito, yan. Yung post na yan, deleted na din, mga minamahal. Yung post na yan ni Sara Duterte, deleted na po yan. Guilty yarn. Kasi pinagmumukha nilang sinungaling si Leni Robredo. Tingnan nyo Vice President Z. Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend centennial anniversary mass of the Coronical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20, 2024. The same friend also arranged
a casual meeting with former Vice President Leni Robredo during her stay in Naga. Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Nakita nyo? Pinagmukha nyo pang sinungaling si Leni Robredo. The way na sabihin ninyo na hindi naman kami nakipag-collaborate dyan, in-invite lang naman kami ng isang friend, common friend ko, tapos friend din niya. Hindi naman kami pumunta ng kami. Tapos sabi niya pa sa dulo, she neither looked desperate or distressed. Hindi naman ako desperadong tingnan doon. Yung nagsettle sa meeting namin is yung common friend namin. Ganon yung gustong ibig sabihin ni Sara Duterte, mga minamahal. Ngayon, etong post na yan, deleted na yan. Ang nangyari, binash po si Leni Robredo. Ang kapal, no? Ang kapal ng pagmumukha ng mga kulto. Ngayon, ano sabi ni Mark Anthony Lopez? Yung sobrang kilig ka, dahil biglang naging relevant at nagkaroon ng halaga yung amo mo, dahil nasama sa itinerary, ayun, nagbida-bida ka agad. Tinawag pa nilang bida-bida. Bida-bida, si Barry Gutierrez, at bida-bida, si Leni Robredo. Kasi hindi na daw politically relevant si Leni. Hindi na daw politically relevant si Leni Robredo. So, nung binisita, dapat sila pa daw yung magpasalamat, mga minamahal. Matagal na daw pong inaantay ng mga kakamping yung pagkakataong iyan. Sobrang tagal na daw po. Gusto nilang, gusto nilang sabihin na napakatagal na pagkakataon na daw pong inantay ng mga kakamping na magkita si Sara at si Leni. Yan yung gusto nilang gusto nilang ipakita, sabihin sa masa. Sunog daw si Barry Gutierrez. Kasi feeling relevant na naman daw sila ulit. Pero ang totoo, napasama lang daw sa itinerary. Diba? Itinerary. Itong si, Leni Robredo. Kaya dapat sila pa yung magpasalamat kay VP Sara. Diba? Ang kapal. Ang kapal. Tapos ang daming nag-comment, panis, supalpal sila sa official statement. Paano na supalpal? Dinilit yung official statement. Paano na supalpal yun? Dinilit naman yung official statement. Kung supalpal yun, dapat nanindigan si Sara Duterte. Hindi niya pininandigan yung statement niya, dinilit. Bakit nga dinilit? Sabihin nyo nga, bakit nga dinilit? Dinilit kasi guilty. Dinilit kasi pinagmumukha nilang sinungaling si Leni Robredo. Sa ginawa nyo yan, sa tingin nyo, kakampi pa ba si Leni? Ha? Mga user kayo, mga mangga kayo. Ginamit nyo na noon si PBBM sa political career ninyo. Ginamit na ninyo 2016, tapos ngayong eleksyon, ginamit na ninyo. Ngayon na nagkaroon kayo ng hidwaan, naghanap kayo ng kakampi. At nakita nyo yung kakamping. Yeah? Kasi solid yung boto ni Leni na 15 million vote, di ba? Gusto nyong makakuha. As if naman kakampi sa inyo si Leni. Kakatawa naman tong mga desperadong mga ulul na to. Di ba? Napaka-desperado nyo sa puntong yan. Pero very welcoming naman si Leni Robredo. Tinanggap kayo. Pinakitunguhan kayo ng maayos tapos ngayon sisirain nyo. Naging political relevant kayo dahil sa kanya, kamo. Diba? Nananahimik yung tao, dinidemonyo ninyo. Nananahimik yung tao, tapos ngayon ibabash ninyo. Kayo tong kumalampag, tapos ngayon ibabash pa ninyo. Si Leni Robredo. Oh my God. Ang pangit naman ng mga hulog ninyo. Ang titigas naman ng mga mukha ninyo. Huwag ganun. Pangsalbahis yung trabaho ninyo. Mahiya naman kayo. Kayo na nga tong nanggulo, tapos si Leni pa yung ibabash ninyo. Minsan na nga lang talaga kayo mag-isip, hindi pa talaga pinag-iisipan. Nag-iisip ba kayo? Itong mga animal na to. Alam ko si Leni Robredo, meron dignidad yan. High moral personality yung meron yan. At hindi yan magpapabilog sa inyo. Ang hirap naman maging katandem ninyo, sa totoo lang eh. Ang hirap nyong mahalin. Kasi yung yung kakamping, mahal ang Pilipinas. Kayo, mahal ang China. Yung kakamping, mahal yung kapwa Pilipino. Kayo, mahal lang ang pera ng taong bayan.
Itong si Lenny talagang titindig yan. At magiging liwanag sa dilim. Eh kayo, kadiliman kayo eh. Kasamaan pa nga, sabi ni Harry Roque. Di ba? Oh. So, hindi malabo. Malabo, mga minamahal. Malabong maipaghalo. Kumbaga yung yung mantika at yung yung tubig. Malabo pa sa malabo. Kapal. Kapal. Kung piyesta lang yung pinunta ninyo, di piyesta lang yung celebration ng pinya, tawag dito? Anong piyesta yun, mga minamahal? Pinya Francia Fiesta. Dapat hanggang dun lang. Bakit nakipag, pa kayo? Kayo pa mismo yung nag-surprise visit. Diba? So, merong hidden agenda. Kunyari, talks lang, na mga personal matter, not related sa politics. Pero yung totoo dyan, nanliligaw na kayo kay Lenny. Nililigawan nyo si Lenny Robredo. As if naman, oo yan sa inyo. Dahil unang yung makakalaban dyan, si Dilima. Si Trillanes. Si Risa Ontivero. Si Kiko Panghilinan. Yan yung mga totoong makakalaban ninyo. Anyway, yun po, mga minamahal. Sumakit yung ulo ko dito. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga kababayan.